November 19, pinagpupuntahan na kami. Yung dalawa pinuntahan sa condominium. Bakit hindi sila hinuli? Tanong nyo. Nagbigay sila ng 200,000 each para hindi sila kunin. Eh ako, lumaban ako. Hinuli nila ako. Bongbong, ano ba to? Hindi ka presidente, binoto ko! Hiyang-hiya ako! Araw-araw tayong ganito, natatakot sa mga taong yan, imbes na kayo magtanggol sa amin. Bilang Pilipino, kasi putang ina ang gobyernong ito! Putang ina ang gobyernong ito nung ginawa niyo sa amin! Kami na mamamayang mahirap o ultimo, kami dapat magtanggol yung mga pulis! Mantagi mo yan, minumura yung gobyerno. Oy, Bongbong Marcos! Gising ka na ba? Hindi pa? Ayun o, minumura na yung gobyerno. Alam po ninyo, mga ka-reaction. hindi po ako makapaniwala na sasabihin ng alin na to, putangin ang gobyerno na yan para sinabi niya, putangin na mo Marcoso. Parang gano'n ha, hindi ko sinabing putangin na mo Marcos, parang gano'n na sinasabi nito. Sino ba yung namumuno sa gobyernong ito? Di ba si Bongbong? O ngayon, sino minumura niya nito? Eh di si Bongbong. Ay, Tore, panoorin mo to. Totoo ba to? Kung totoo ito, wala na. Finish na. Ubus na po ang swerte ni Tore ito. Panoorin po natin. DDS Duterte supporter to, ginipit. Ipapadala raw sa dahig. Ngayon po, pakinggan natin directly from the horse's mouth kung ano nangyari kahapon. Palakpakan natin ang isang maisog na babae, Ate Rachel Calle. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamaisog! Nandito po ako sa inyong harapan, nagpapakilala bilang ordinaryong tao na ginipit sa panahon na ang Pilipinas ay wala nang makapitan. November 21, may 7 lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Ngayon, kung gusto niyo po akong dalhin niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office, public, ampaw. Pagdating ko po doon sa opisina namin ng prosecutor, ang sinasabi nitong 7, hindi po pwede. O sige, dalhin niyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RTC. So that is Regional Trial Courts. Hindi lang isang korte, maraming korte. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po ay nahanap na ni General Torre at ni Lacanilaw at gusto po nila akong dalhin doon diretso. From the elevator, dinala ako sa krame. Sabi nila sa akin, ma'am, itabi mo na yung cellphone, yung mga gamit mo. Sinabihan ko sila, sir, ba't ganito? Wala po akong kasalanan. Hindi ako pupunta doon sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit ko ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang Xerox ng Interpol Red Notice. At yung Interpol Red Notice na yan, ay may, kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na isang Arabo at hiningihan ko ng pera pambili ng condominium. Very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng condominium. At pagdating ko po sa harapan ni General Torre, nagpapalakpakan itong magagaling nating mga pulis. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel Rosales at si Major Visco at 6 sa kanyang mga tao. Bigyan daw po na magandang posisyon, bigyan, dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po kung
kasalanan dito sa Pilipinas, wala akong warrant of arrest. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Pinabayaan ko silang gawin ng lahat. Dinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay 6 na araw nakikinulong. Tumawag ako kay Attorney Persida Acosta. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Attorney, ako po ay naka-illegal detain dito. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano, either papunta ng Dubai or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga impacto. Dahil unang-una, wala po akong kasalanan sa ICC at hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang 2 abogado ni Persida Acosta at sinabihan si General Torre, ilalabas nyo si Miss Rochelle or papailan ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako dun sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para ma-filean daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Di ba anong kalokohan yan? Tarantado talaga mga Pero, puputulin lang natin ang mga ka-reaction. Hoy, Torre! Isa ka palang isa ka palang batigang Okay, tuloy mo, ma'am. Sige, tuloy mo. Torre, makinig ka dito. Ubus na yung swerte mo, Torre. Mambuhay na pagkabilanggo. Bas nyo si Miss Rochelle or papailan ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako dun sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para ma-filean daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Di ba anong kalokohan yan? Hindi ganun ang nangyari. Ganyan kayo gagaling gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babae, binitbit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila nang hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng matinag. Ginanon nila, babae. Si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin, guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawan kayo ng kalukuhan na kwentong kutsero na mga fake na kaso at bibit-bitin kayo at dadaling kayo doon sa Hague. Hindi ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino kasi putang ina ang gobyernong ito! Putang ina ang gobyernong ito nung ginawa niyo sa amin! Kami na mamamayang mahirap o ultimo, kami dapat magtanggol yung mga pulis! Kayo ang gumawa ng ganito sa amin! Araw-araw, mga kababayan, ako ay nagtatakot sa kalagayan ng pamilya ko. Binabalik-balikan nila kami sa bahay ko. At sinasabi sa amin, tanggapin nyo na kung ano inaalok namin. Ano bukas? Sa makalawa, eto na lang tayo. Bongbong, ano ba to? Hindi ito presidente binoto ko! Hiyang-hiya ako! Araw-araw tayong ganito, natatakot sa
sa mga taong yan, imbes na kayo magtanggol sa amin. Natatakot na may magsalita rito. Kung iniisip ko maya't maya habang tumatakbo ko dyan, habang nagmamaneho ko, may papatay na lang sa akin. Sinong kalaban ko? Si General Torre na walang katakot-takot, siyang batas? Hindi niya iniisip may konstitusyon tayo? Bakit siya nasusunod dito? Bakit pa siya nasusunod? Hindi ito ang gusto namin. Ang ginusto ng Pilipino, ng nakararaming Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawan nyo ng mga OFW. Wala. Hindi na rin usapin dito ang si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ay simbolo lang natin. Ano pa mangyayari kung araw-araw ganitong ginagawa sa atin? Di ko alam kung hanggang saan ako paglalaban. Di ko alam. Pero ang ginagawa ko na lang, pilit ko magsalita. Pinapaalam ko sa bawat isa sa inyo na ako ginanito. Pati kayo, araw-araw po pwede. Hindi ako nagdadrama dito. Hindi ko kailangan yan. Wala akong pera, wala akong pinatago. Kahit ngayon, patayin niyo ako. Ano pa mawawala sa isang katulad ko? Binusabos nyo na ako eh. Nilagay nila ako sa kwarto nila. At bawat darating itinuturo ako, nadadalhin ako sa Hague. Na naghihintay lang ako ng aeroplano para dalhin doon. Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasayag lang sa akin ay karton. 6 na araw, 6 na gabi yun. Pero sila, yung mga nandyan sa CIDG, yung kakapal na mukha, kung tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Hindi ako nanghihingi ng pera kahit kanino. Ang hinihingi ko sa inyo ay paglaban nyo ang pagka-Pilipino ninyo. Wala na tayong pag-asa. Ayokong mawala ng pag-asa ang mga anak ko. Ayokong mawalan kayo ng pag-asa. Lumaban tayo. Ipaglaban natin ang kasarinlan natin na pinaglaban na ng mga Pilipino noon. Nakakaiyak. Ang sakit. Pero hanggang kailan tayo gaganituhin ng gobyernong binoto natin? At ang namamayani ngayon yung mga tao na kinaayawan natin noon. Ang mga oligarkiya na patuloy dyan na minamanipula ang ating gobyernong bangag. Alam niyo mga kababayan, masakit. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan na natin magsalita. At sa pagdating ng eleksyon na to, pilitin ninyo, ipasok ang Duterte natin. Ito na lang pag-asa para makaabot si Sara. Laban natin ang Duterte. Para nyo nang awa. Duterte! Duterte! Hindi ko na alam mo. Hanggang sana ako makikita niyong tumatayo. Lahat ng TV news noon, gusto kong kausapin. Pumunta ako sa mga station, eto ko. Pero walang umiintindi sa akin noon. Maliban sa mga vlogger. Salamat sa inyo. Lalo na kay Kayo. Humingi ako ng pasalamat dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na magsalita. At ngayon, eto ko. Humingi sa inyo ng dasal na lang. Hindi ko naman ano yung pera eh. Hindi ako mayaman. Wala ako. Pero susurvive natin to. Magtutulungan tayo. May ahon ng Pilipinas. Ibalik natin sa tamang posisyon ang bansa natin. Hindi tayo pwedeng panghawakan ng China. Mas lalong hindi tayo pwedeng panghawakan ng mga Europa na pupunta na lang dito at magbabantay sa ating eleksyon. Huwag tayo pumayag. Hindi na papayag. Tumayo tayo sa ating soberanya. Huwag tayong pumayag. Maging matigas tayo sa paninindigan natin na tayo may sariling kasarinlan. Katulad ni Bonifacio na nakatayo dyan. Mga kababayan,
Ang pag-asa na lang natin ay ang darating na eleksyon. At ang 10 yan, aray nawa, bigyan pa tayo ng may kapal, na i-bless sila, at ang pusin nila'y panghawakan na panindigan ng katotohanan sa ating bansa. Wala nang pag-asa pag hindi pa tayo gumalaw. Sabihin natin sa ating mga pamilya, iboto ninyo straight Duterte. Hindi ko alam, hindi ako nag-practice, hindi ako nagpupunta ako sa harapan ninyo. Pero makikita ninyo, nandun na tayo, in-entertain na tayo ng media. Salamat sa mga social media, influencer, kay Ma'am Yumi, kay Sir Kayo, binigyan niyo ako ng time. At binigyan na tayo ng panahon ng Philippine Star. Nandun tayo sa Philippine Star. Ipakulong natin yan, si Torre. Ipakulong natin yan si General Torre. Diba hindi siyang batas? Hindi siya may-ari ng Pilipinas. Yan, pakulong natin para malaman niya ng Pilipino ay hindi dapat apak-apakan, hindi dapat yurakan, hindi mo dapat gawa ng kwento. Ikaw ang magtanggol. Nagtataka ako sa panahon na to lahat ng mga natanggal ng panahon ni Tatay Digong nagbalikan. Lahat ng may dokumento ko sa mga pulis na mga natanggal nandito na naman ngayon. Di ba congratulations? Di ba? Pinatanggal nga ni Tatay Digong, ang daming history. Ito naman si Marcos, by welcome. Binalik niya lahat. Ilang pulis na natanggal ng panahon ni Tatay Digong? Wala Hindi natin alam anong gagawin. Bakit ganito? Ang mga walang hiya, nagbalikan, binigyan ng tsapa, binigyan ng posisyon, binigyan ng baril. At ngayon, nandyan sila sa mga presinto, gumagawa na naman ng mga kwento. At eto si Juan Kawawa, hindi alam paano lalaban ng buhay. Kaya mga kababayan, wala na akong maisip na ihingi sa inyo ng tulong. Kundi ipagdasal na sana maawa ang prosecutor, mapakinggan tayo, mabigyan tayo ng magandang desisyon. Hindi siya dumating. April 21 and 28, hearing namin, walang dumating. Pero 4 na pulis na nirereklamo ko nasa labas ng prosecutor, hindi sila pumasok. Ibig sabihin, ganun sila katigas, di ba? Or wala lang talaga silang isasagot sa ating complaint. Tandaan nyo guys, lalaban ko ito hanggang sa huli. Sana lang, abutan pa tayo ng katotohanan. Makabalik lang talaga si Tatay Digong. Di ko alam kung nasa ng kalaban ko Sabi ko nga baka bigla ako i-sniper dun Pero tandaan niyo, pag ako nawala, alam niyo na sino hahanapan. Di ba? Sino hahanapan natin? Hanapan natin si Diwata. Diba? Ang galing niya Nung nandun ako sa opisina nila ng 6 na araw, tahimik lang ako pero nag-obserba ako. Inalam ko mga pangalan nila until nakasuot sila ng mga uniforme, saka ako nalaman ang kanilang mga names. At yun, nilagay ko sa complaint ko. Kompleto tayo ng ebidensya. At sana, bigyan tayo ng panahon. Dahil, ang mga dokumentong nandun ng mga nakita ko, nakalinya na doon si General Bantag, si Tatay Digong, si Harry Roque, lahat ng kalaban nila, pinila na nila doon. Kaya ano nangyayari ito, alam ko na, mangyayari talaga yun. Mangyayari ang panahon na dudukutin nila isa-isa, ginawa na lang nila kaming sample. Sa papel namin, na binalabas nila Kanilaw, 4 kaming Pilipino, isang Chinese, isang Jordanian. May pirma, si General Torre at si Lacanilaw.
Sa apat na Pilipino, sabay-sabay kaming hinanap nung araw na yon. November 19, pinagpupuntahan na kami. Yung dalawa, pinuntahan sa condominium. Bakit hindi sila hinuli? Tanong nyo. Nagbigay sila ng 200,000 each para hindi sila kunin. Eh ako, lumaban ako. Hinuli nila ako. Kinuha nila ako. Sabi nila, sumama ka na sa amin, ma'am, para hindi na tayo magka-anuhan dito. Magkapwersahan pa dito. Napilitan akong sumama. Kahit labag sa kalooban ko. At tiningnan ko kung ano mga mangyayari at yun na natuklasan ko sa kanilang opisina. Makababoy na ng gobyerno natin. Sila mismo ang gumagawa ng problema sa mga taong nananahimik. Kaya kayo, mag-ingat kayo at patuloy na magsalita laban sa gobyernong ito. Magsalita kayo na magsalita. Ingatan natin ang bawat galaw natin. Dahil baka yan ang gamitin nila para magdeklara ng martial law. Yan ang iwasan natin. Salamat po. Palakpakan po natin ang isang maisog na babaeng lumalaban. Naku po, napakalupit po nung sinabi ni ma'am. Ma'am, maraming salamat. Sana mag-ingat po kayo, ma'am. Dahil sa nakikita po namin, isa kayo sa pag-asa ng bayan na magkaroon ng katarungan ang mga ginagawang katarantaduhan kung sino man ang mga involved sa iyo. 6 na araw, mantakin mo yun, mga ka-reaction, 6 na araw na dinitini ni Torre dun sa kanyang opisina at nakaiga lamang sa isang karton. Ikaw naman, Torre, idinitini mo na yung tao, pinatulog mo pa sa isang karton. Naku naman, di ba mga ka-reaction? O ngayon, meron siyang ebidensya dahil tinawagan po niya yung pinakamataas ng PAW. Di ba? Ngayon, ito pa. Ito nakakagulat dito. Ito po nakakagulat dito. Mantakin po ninyo. Na itong si ma'am, niyaya pang kumain ni Torre para lamang sabihin niya, pupipirma siya na siya ay sumuko. Ako doon sa kanyang lamesa. Ayan. Kami daw ay mag-agahan. Oh, di ba? Di ba mantakin mo yan, Torre? Ano yan? Anong kakainin yung agahan? Pares? Pares ang kakainin yung agahan? Mantagin mo yan. Papatawag mo yung tao, dinampot nyo na, tapos bababuyin nyo pa? Para lang makalaya siya, sasabihin niya, siya ay sumuko, ganun, para hindi ka makasuhan ng illegal detention. Ayan, sige Torre, yan. Dire-diretso mo lang yan, paggapo natin. Bas nyo si Miss Rochelle or papailan ko kayo ng illegal detention. Di ba? Sinabihan po siya niya nung PAW. Ayan, pagga natin Mga impacto. Dahil unang-una, wala po akong kasalanan sa ICC at hindi ako pupunta ng Dubai. Nako. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang 2 abogado ni Persida Acosta at sinabihan si General Torre, ilalabas nyo si Miss Rochelle or papailan ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. Nako. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako dun sa kanyang lamesa. Oh my Kami God. daw ay mag-agahan. Yun. At sa pag-aagahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para ma-filean daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Naku, binaligtad na po niya. Papailan ngayon ni Torre sino yung nagre-reklamo sa kanya kasi na pag-isip-isip ni Torre na wala siyang isip. Ano ba yun? Tama ba yun? Na pag-isip-isip niya na wala siyang isip, na dinitay niya yung tao na yan na 6 na araw. O ito Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Di ba anong kalokohan yan? Hindi ganun ang nangyari. Ganyan kayo gagaling gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babae, binitbit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila nang hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng matinag. Ginanon nila, babae.
Si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin, guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawan kayo ng kalukuhan na kwentong kutsero na mga fake na kaso at bibit-bitin kayo at dadalhin kayo doon sa Hague. O, di ba? Mantagin po ninyo yan, mga ka-reaction. Iseseta pa siya ni Torre na ang sasabihin niya yung sumuko siya. Siyempre nga naman, kapag pumirma siya dun sa papel na yon, ang ibig sabihin po nun, ang ibig sabihin nun, hindi siya kinidnap. Kidnapping po ang nangyari sa Ali na yan, kung tutuusin. O nililinis ni Torre na, oy, tulungan kitang masampa ng kaso yung mga nagre-reklamo sa'yo. Gago ka ba, Torre? Tanong lang, gago ka ba? Hindi, tanong lang, pagkatapos yung arestuin yung tao, pagkatapos yung ikulong ng illegal yung tao, gagaguin nyo yung tao. Sasabihin ninyo, tutulungan ninyo siya sa sampa ng kaso, yung mga nagreklamo sa kanya. Di ba? Oo. Hindi ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa, kundi paglaban ang nararamdaman ko bilang Pilipino. Kasi putang ina ang gobyernong ito! Putang ina ang gobyernong ito nung ginawa niyo sa amin. Kami na mamamayang mahirap o ultimo, kami dapat pagtanggol niyo mga pulis. Mantagi mo yan, minumura yung gobyerno. Oy, Bongbong Marcos! Gising ka na ba? Hindi pa. Ayun o, minumura na yung gobyerno. Alam po ninyo, mga ka-reaction. hindi po ako makapaniwala na sasabihin ng Ali na to, putangin ang gobyerno na yan para sinabi niya, putangin na mo Marcoso. Parang gano'n hindi ko sinabing putangin na mo Marcos. Parang gano'n na sinasabi nito. Sino ba yung namumuno sa gobyernong ito? Di ba si Bongbong? O ngayon, sino minumura niya nito? Di si Bongbong. Para sinabi niya, hindi lang niya madiretso si Bongbong. Hindi lang masabi na, putangin na mo Bongbong Marcos, hindi lang niya masabi. Ang sinabi niya, putangin ang gobyerno na to, bakit ginaganito nyo kami? Yun. Mantagin mo yan, mga kareaksyon, napakalupit po ng ginawa nila sa babaeng ito kay Ma'am. Deserve po ninyo ang napakalaking medalya ng kagitingan at napakalaking medalya ng katapangan at napakalaking medalya ng inyong pagmamahal sa ating bayan. O, di ba? Pinag-isipan ko pa yun. Mantakin nyo yan. Oy, Torre, magbalot-balot ka na. Kayong gumawa ng ganito sa amin. Araw-araw, mga kababayan, ako ay nagtatakot sa kalagayan ng pamilya ko. Binabalik-balikan nila kami sa bahay ko. Ngayon daw, meron daw sumabutay na kung saan para yatang yung subpina hindi makarating kay Torre. Meron daw pong sumabutay. Ngayon, iimbestigan daw ni Torre kung sino yung sumabutay. O, tingnan mo naman yung tae na to no? Sumabutay. O, Torre, sino ba yung sumabutay? Di ba? Inahanap daw ni General Sumabutay yung sumabutay doon sa kanyang subpina. Ngayon, nililigaw na naman niya ang usapan at hahanapin daw niya yung sumabutae doon sa kanyang subpina. Oy, Torre, wag mo na hanapin, okay na yun. Basta't mag-report ka na lang doon sa prosecutor. Di ba mga ka-reaction, mantakin mo yan? O baka tinatrabaho na nila yung prosecutor? Tanong lang, tinatrabaho nyo na ba yung prosecutor? Tinatakot nyo na ba yung prosecutor? Tanong lang yan tanong lang. Nagtatanong lang ako. Pero Torre, hindi ka ba naawa sa taong to? Ginago nyo ng ginago, binaboy nyo, binalahura nyo ang kanyang pagkatao, ikinulong nyo siya ng 6 na araw, o ngayon ano? O yan, sige, karma pa more. At sinasabi sa amin, tanggapin nyo na kung ano inaalok namin. Ano bukas? Sa makalawa, eto na lang tayo. Bongbong, ano ba to? Hindi ito presidente binoto ko! Hiyang-hiya ako!
araw-araw tayong ganito, natatakot sa mga taong yan, imbis na kayo magtanggol sa amin. Natatakot na may magsalita rito. Kung iniisip ko maya't maya habang tumatakbo ko dyan, habang nagmamaneho ko. Bongbong, ano ba to? Bongbong, ano ba to? Napapatay na lang sa akin. Sinong kalaban ko? Si General Torre na walang katakot-takot. Siyang batas? Hindi niya iniisip may konstitusyon tayo. Bakit siya nasusunod dito? Bakit siya nasusunod? Hindi ito ang gusto namin. Ang ginusto ng Pilipino, ng nakararaming Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawan nyo ng mga OFW. Hindi na rin usapin dito ang si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ay simbolo lang natin. Ano pa mangyayari kung araw-araw ganitong ginagawa sa atin? Di ko alam kung hanggang saan ako paglalaban. Di ko alam. Pero ang ginagawa ko na lang, pilit ko magsalita. Pinapaalam ko sa bawat isa sa inyo na ako ginanito. Pati kayo, araw-araw po pwede. Naku po. Malinaw na malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw, Tore. 6 na araw mo siyang dinitini. Pinatulog mo sa karton, Tore. Mag-report ka na sa prosecutor, Tore. Mantagin mo yan, Tore. Hindi mo ba alam ang batas? Tore, hindi mo alam ang batas. Walang warrant of arrest. Ikinulong ninyo. Walang warrant of arrest. Naintindihan mo yun, Tore? Mga kareason, mag-comment po kayo sa comment section kung talagang makukulong na ba si Tore o hindi. Diba, mag-comment po kayo. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Duterte! 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 Syukran! God bless you all! Tore! Hinahanap po ngayon sa kasalukuyan ni Tore kung sino ang sumabutay sa kanya. Tore, hindi mo ba sinabutay yung sarili mo? Sa pagkakataong ito, Tore, ha? Hindi mo lang tinarantado yung sarili mo, pinutangin na mo pa yung sarili mo, sa ginawa mong illegal detention na yan, kung totoo man yan, talagang ginago mo yung sarili mo, Tore. Happy, happy.